ba ay tama? Kakaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na, ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pa lang, Martin Romualdez, nag-commit ka na ng plunder. July, my God, hindi pa umiinit yung titi mo yan sa Kongreso, ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Ang ina ninyong mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabot na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Mga mainstream media, ba't tahimik kayo? Fact ito eh. Determined by a US judge na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. Ito po ay kwento ng 26 Capital na isinumiti nila sa husgado sa Amerika. So, ibig sabihin po, ito'y sinumpaang sangaysay, ika nga. Ibig sabihin, hindi ho ito marites. Nagdemanda kasi yung 26 Capital. So, kinuwento ngayon, doon sa email, na naibalik sa kanila yung Okada. Ngayon, tanungin ko kayo. Okay, tanungin ko kayo ha. Ito. Kung hindi totoo yung heavy luggage na dinala ni Okada kay Romualdez, paano na ibalik ang Okada kahit may desisyon na ang Supreme Court? Isipin niyo yan ha. Napatalsik na nga si Okada. Talsik na, wapak! Ang namumuno na ng Okada na kasino ay ang Tiger. Napatalsik na yung si Okada, pak! Tapos kinabukasan, according to that email, naibalik si Okada. Nabaligtad ang desisyon, ika nga. So, ibig sabihin, malakas yung ebidensya na talagang nangyari yung sinasabi ng 26 Capital. Ngayon, ganito tanong. Bakit inilabas ng 26 Capital ito? Isipin nyo na maigi, bakit inilabas ng 26 Capital yung email? Gusto bang siraan ng 26 Capital ang gobyerno ng Pilipinas? Gusto bang siraan ng 26 Capital ang Okada? Hindi ho. Importante ito. Sa Amerika kasi, meron nung batas sila na bawal manuhol ang kumpanya o ang individual na negosyante sa foreign government. Okay? Etong 26 Capital, di ba nakipagkasundo sila sa Universal? Ang claim ng 26 Capital, ang claim nila ha, naglabas na sila ng pera. Sa madaling salita, ganito. Ngayon, ipipresenta ng 26 Capital, hindi pala kayo ayos eh. Kita mo nga ito, ginamit mo pa nga yung Speaker of the House ng Pilipinas eh. Doon pa lang, malamang matatalo na sa kaso si Universal. At because of that, magbabayad ngayon ng damage dito sa 26 Capital. Ang nakakahiya lang dito, malalaman ng buong mundo. Actually, buong mundo na nakakaalam. Kasi lumabas na sa Bloomberg, lumabas na ito sa Japan Times, na nasusuhulan di umano. Okay? Allegedly, na nasusuhulan ang ating Speaker of the House. At ang masama pa dito, sangkot pati yung Supreme Court. Although, of course, they would deny it and hindi nabanggit kung sino yung Supreme Court Justice. Okay? But the point there, remember, meron ng court decision. Binaligtad. Paano na ibaligtad yun? SC decision yun, ha? Kaya nga ang nakakataka lang dito kayo magtataka. Ha? Alam na ng buong mundo, issue sa buong mundo ito, ang media natin, tameme. Nagigets ninyo? Hindi ko maintindihan. Hindi ho ito chismis. Ito po ay dokumentado na isinampa ng kaso ng 26 Capital sa Korte ng Amerika. Hindi ho ito yung nakainom lang sa kanto ng Amerika tapos nagkikwento, alam mo ba si ganito, ganyan. Hindi ho. Ito po ay demanda ng 26 Capital sa Korte ng Amerika na andon sa affidavit, nandun lahat. Pati pangalan ng Speaker of the House na andon.